Ang mga lalaki daw ay napaka-visual na tao. Nalila lang. Ang mga babae naman, verbal. Gusto nila, sinasabi, gusto, naririnig. Okay? Tapos, ang mga lalaki daw, napaka-impulsive. Ang mga babae naman, napakahilig mag-analyze ng mga bagay-bagay. Sabi nga, men are from Mars. Ang mga babae naman from Venus. Ba? Since ang husband at mga wives, laging opposite sa maraming bagay, minsan, iba ang meaning ng words na, or word na I love you sa'yo pagdating sa babae. O iba naman ang meaning ng I love you ng babae pag sinabi sa lalaki. Kaya minsan, mas maganda, ipakita na lang sa kilos ang iyong pagmamahal at pag-aalaga to make it more meaningful to the guy in your life. Meaning, ang ating PK's list ngayong hapong ito, instead of saying I love you, ito na lang ang gawin mo sa boyfriend or sa asawa mo. Are you ready? Let's do it! Let's do this. Para sa may mga karelasyon, girllet ka ba? Ito na lang ang gawin mo kaysa puro I love you. Wala po ko ibang maisip. Ito na lang. Number 1. Okay? Kaysa mag-I love you, pag magkasama kayo, dapat hindi na-divide ang attention mo. Your undivided attention. Kasi ang male brains, ayon sa pag-aaral, the moment na meron kang ginagawang iba habang kausap siya, ang interpretation sa mga lalaki, hindi ako importante. Halimbawa, nag-date tayo, or nasa coffee shop tayo, magkasama tayo, and yet, wala kang ginawa kundi i-check ang iPhone mo. Hindi ako importante sa'yo. Ano ba? Nagpunta tayo dito para sa akin. O kaya may sinishare ako sa'yo. Gusto kong may sabihin. Tapos ang katapat mo, ginagawa mo, wifi. Gusto naman eh. Wife kita, hindi wifi. Ano ba? Mahalaga ba ako sa'yo? Ano ba? Ayan. So, your undivided attention, number 1, instead of saying I love you, wag mong i-divide ang attention mo. Oh. Number 1. So, lista mga kapusong girlalet. Dapat walang ibang attention kundi siya lang kapag meron kayong ginagawa or magkasama. Next! Second thing that mean more to men than saying I love you. Number 2, ang paborito niyang ulam. Ano meron sa paborito niyang ulam? Ba, syempre, sabi nga sa kasabihan, ang best way daw to a man's heart ay is through tiyan, pagkain. Stomach. Ngayon, yung ipagluto mo siya ng kanyang paboritong pagkain, ibig sabihin, I love you more than anything else. Hindi mo na kailangan sabihin. Ibig sabihin, alam ni Girlalet ang mga gusto mo. At naiisip niya yun. Daladala niya o daladala mo sa iyong trabaho hanggang sa pag-uwi mo, paborito nito ng aking asawa pagluluto ko siya. Wow. Nagpapakita yon kung gaano mo kakilala ang iyong asawa. Masarap talaga yung luto ng asawa eh. Yeah. Next, kapag lalabas kayo, number 3, kapag lalabas kayo, kapag lagi mong isinusuot yung dress or yung damit na alam mong gusto niyang nakikita ang suot mo. It's another way of saying, I love you. My man, you're my man. Ganda. Kapag nakikita niya, sabi sa pag-aaral, kapag daw nakikita ng mga lalaki, ang gusto niyang makita na hawak, suot, or ginagamit ng kanyang girlfriend or asawa, sumasaya siya. Oo naman, syempre. Alam mo namang napaka-desirable mo sa pagsuot yung dress na yan dahil sinabi ng mister mo, ang ganda-ganda mo kahit ng dalaga ka pa. Sinabi niya yan. And then sinuot mo ulit. Ang ganda-ganda mo ulit. Alam mo talaga ang kiliti ko, huling-huli mo talaga. Ay, isusuot ko to. Kasi ito yung damit na sinabihan ako ng asawa ko na ang ganda-ganda ko. At saka siya ang bumili nito. At saka nung suot ko to, nakabuo kami ng baby. Yan. Okay, wearing that dress he loves you in is a silent way of saying, I love you, Papa. I love you, my man. I love you. So, kaysa ng puro I love you, isuot mo na lang yung damit na gusto niya nakikita sa'yo. Next. Another thing that men, or that mean more to men than I love you
kapag inaalagaan mo ang iyong sarili. Totoo yan, syempre. Taking care of yourself, kapag nakikita niya na, oy, hindi lumulosyang ang aking asawa. Ang ganda mo araw-araw, di ba? Nag-exercise, nag-quit na sa smoking, kung dati ka nag-smoke, pinapamper mo yung sarili mo. Syempre, I love you ang ibig sabihin niya kay Mister. Syempre, parang silently saying na you wanna have a long, wonderful life, kasama siya, kasama ang iyong papa, syempre, ibig sabihin nun, I love you. Pang matagalan to. Ayoko kasing alagaan mo ko soon ayoko magkasakit. Gusto ko, ikaw ang alagaan ko. Yan yung mga ibig sabihin nun. So, taking care of yourself is another way of saying, you mean more to me than anything else, Papa. Alam naman ng mga ano yan ng mga babae yan at hindi naman dapat kailangan ipaalala. Minsan, Pops, kailangan ipaalala. Minsan, pag masyado nang nakafocus sa trabaho, sa anak. Hindi sana, automatically, alam ng mga babae na kailangan mo magpaganda kahit na ang anak mo 3, 5. Yan. Kailangan. Next. Gusto ng mga papa na kino-compliment nyo sila. Halimbawa, may achievement sa office. O kaya, laki ng abs ni Mister. Tama ba yung malaki na word sa abs? Maganda, ang tigas ng yan, abs. ang tigas pala. Ang tigas ng abs ng Mister. Oo, gumagwapo ka. Mag-shave ka. Lalo kang gumagawa. Nag-shave bigla yung asawa mo, nag-shave. Gwapo ng asawa ko. Ganda ng polo, ganda ng tindig ng asawa ko. Congratulations. Oy, ang galing mo kanina sa basketball. Yung mga simpleng bagay na ganon. Ganda ng bigote ng asawa ko. Oy, galing talaga sa computer ng asawa ko. Sa mga troubleshoot. Naku, mamaya ito, troubleshoot ako niyan. Ang lupit talagang mekaniko ng mister ko. Akalain mo na ayos mo yon in 30 minutes? Mga ganyan. Yeah. The best talaga si Sir. Compliment talagang, nagkapabago ng mood. Kailangan. Alam mo naman ng mga lalaki. Alam mo naman tayo mga lalaki. Gusto natin nakakarinig ng ganyan galing sa ating mga minamahal. So minsan, kapag hindi sinasabi, nami-misinterpret natin. So kailangan sabihin. Okay, next. Instead of saying I love you, minsan, para maparamdam na mahal mo siya, ikaw mismo ang mag-encourage sa kanya na magkaroon ng oras para sa sarili. Halimbawa, Pops! Papa! Bakit hindi mo yayain sina kumparing Kiko? Manood kayo ng PBA. Sige lang, okay lang sa akin. Dito lang kami sa bahay. O kaya, hindi ka na nakakasama sa biking ni na Obet. Sama ka naman doon. Sumama ka, hinahanap ka ni kumpare mo kahapon. Samahan mo na, sige na. Okay na yung diba? Oo nga pala, Han. Meron akong nahiram na CD or bala ng PlayStation. Hiniram ko to. Alam ko, mahilig ka sa office mate ko. Sige, maglaro ka na dyan. Ako nang bahala rito. O kaya, day off mo tomorrow. Tumawag nga pala si paring Kanor. Pag mukhang hindi pupunta yun. Hindi mapupunta. Sorry. Sorry. Pag yun ang pangalan, sorry. Hindi pupunta yun. Papa, nagtag si paring Hayden. Ay, hindi pupunta rin talaga yun. Hindi pupunta yun. Sorry. Hindi pa rin? Hindi pa rin eh. Nagtag si Chito. Pupunta yan. Joke lang. Encourage siya. Ikaw mismo parang napaka-ironic na manggagaling sa isang misis pero kilig sa mga lalaki. Ang ikaw mismo ang nag-encourage sa kanya na magkaroon ng oras ka para sa iyong sarili. That means, I love you. Mismo yan. Ang ibig sabihin nun, silently saying na I support kung ano man yung mga pagpapaligaya sa'yo. Ano ba naman yung basketball with the boys or boys night out? O kaya naman, dalawin mo naman yung nanay mo. Punta mo naman yung mga kapatid mo doon. Birthday ni ganito. Kailan ka huling tumambay sa tambayan nyo ng mga tropa mo? So nakakilig sa part namin mga lalaki na ikaw mismo nagsabi na pinapayagan mo siya magkaroon ng me time. O kasama ang kanyang barkado o kahit sa kanyang sarili lang. Okay? Bye ka muna bukas, Han. Ako nang bahala sa mga bala. Yung pala. Aalis din pala yung asawa. Okay lang, kanya-kanya muna tayo bukas, ha? Bisa kasi kailangan, tama yung me time talaga. Or kailangan mo rin spend yung oras mo sa sarili mo rin minsan, di ba? Correct. Next, kesa puro I love you, ang gawin mo, humingi ka ng advice sa asawa mo. Pag may problema, gustong-gusto kasi ng mga lalaki na feeling dependable siya. Maaasahan.
matatakbuhan ng tulong. Kaya pag humingi ka ng advice sa mga asawa nyo, di nyo ba napapansin kinakarir nila yung sagot? Oo. Itong mas maganda dyan, misis. Ay, nako, sinabi ko naman kasi sa'yo, ganito ang gawin mo. Nararamdaman niya yung competent and usefulness. Or competence, sorry. And usefulness. Niya bilang lalaki kapag humihingi ka ng advice sa kanya. Yung presence niya, nafe-feel niya. Kesa naman, kaya-kaya ko to, huwag mo nga pakialaman. Mahirap meron ganun Masakit para sa lalaki yon. Bakit pa kayo naging mag-asawa or naging mag-boyfriend, girlfriend? Isipin mo, ano to, wala akong pakialam? Ano, kung walang silbi? Oo. Yeah. Hindi mo ipapaalam sa akin, problema mo lang? O kaya kahit hindi niya linya, kahit problema sa office yan, meron kaming issue kasi sa office Kahit hindi niya linya yon, pakinggan mo yung sasabihin niya. Kilagis yun para sa mga papa. Okay, ibig sabihin nun, nirirespeto ko. Okay, and ibig sabihin nun, silently saying na, I love ya. Mismo. Next, number 8. Instead of saying I love you, say thank you sa mga maliliit na bagay. Hindi yung sa mister mo yung maliit maliliit na bagay. kahit anong ginawa ng... Kung maliit yung sa mister mo, maliit na bagay yan, thank you ka na rin. Thank you ka, magpasalamat ka. Okay, kasi nagmamadali tayo sa buhay, marami tayong ginagawa. Okay, so minsan nakakalimutan natin mag-thank you sa mga maliliit na ginagawa or effort ng ating partner. Yan. Katulad ng sinundo ka galing sa office. Thank you. Thank you, pinagbukas ka ng pintuan. Thank you. O kaya naman nakahanda na yung gamit mo sa office. Salamat, Han. Salamat. Diba? Kasi minsan mag-asawa naman tayo, bakit pa tayo magte-thank you lagi sa isa't isa? Basta anything na ginawa sa'yo na alam mo naman hindi madalas gawin ng ibang mag-asawa. Naman, Han, maraming kayo. salamat sa pagtatapon ng basura. Nawala na kasi sa isip ko yan Buti inilabas mo yung basura. Han, thank you naman, nag-shave ka. Kasi bumukha kang matanda kapag hindi ka nagsishave. Thank you. Oo. Ayos. So, kailangan magpasalamat sa maliliit or yung mga simpleng bagay na ginagawa ng iyong boyfriend or mister. Next, number 9. Matagal na yakap. Instead of saying I love you, minsan wala itong halong sex or kung ano man, yung yakap lang na matagal. Halimbawa, nakaupo siya, idikit mo yung mukha mo sa kanyang dibdib, yakapin mo siya ng matagal. Di ba sabi nga sabi nga sa pag-aaral, yung yakap, parang nakakapagpaano ng katawan ng bawat isa. Correct. Di ba? Pag-relax. Sabi dito, hug for at least 7 seconds. It's a long time. But there's something about that number where the hold ends up really giving him something. Meaning, mas matagal, or kahit maiksi, ganun kaiksing panahon, meron something na nagsasabi na mahal ako ng asawa ko. Kasi madalang ang gumagawa niyan yung yakap pag mag-asawa na. Yung mga lambing-lambing na ganyan. Yung yakap lang. Wala nang kailangan sabihin, alis na ako bago umalis, yakapin mo muna ng matagal. Mismo. Next, last, mga kabarangay. Actually, second to the last. Bigyan siya ng quickie. Ano yun? Sabi nila, bigyan ng quickie. Quickie, yan ba yung... Yun na yun, Paps. Yun mismo yung... Kasi minsan, alam natin, gusto na ang mga girl at lagi mahabang session. Mahabang session. Pero ay sa pag-aaral, once in a while, mas maganda raw ng mabilisan lang. Sandalian lang to, Han. Silently saying na I love you. Ay, as in talagang mabilisan lang. Mabilisan lang. Quickie lang. Or mas thrilling kapag ginawa nyo sa mas thrill na lugar, gano'n? Paraan. Or sa lahat ng sulok ng bahay ninyo. Basta, quickie. Yeah, gusto ng mga babae talaga love making. Pero you know what? Minsan, kung mag-asawa naman kayo, minsan paramdam mo yung sex lang talaga siya. Alam mo yung sex lang talaga. Kasi kailangan niya ng inyong mga asawa, ng mga lalaki. It's saying na pwede mo akong makasama sa kahit anong adventure ng buhay mo. Akala mo lang kasi mababaw lang. Bigyan mo siyang hatakin sa lababo. Habang nagsasapatos. Iakit mo sa lababo. Habang nagsasapatos, bigla mong sapatusin. Bigla mong inangat yung... Yan na. Okay, pagbigyan siya sa mga ganung pagkakataon. Once in a while, alam namin gusto niyo ng mas mahabang session, mas
gusto nyo ng medyo passionate na kissing and all that. Pero once in a while, ano ba naman yung bigla mo siyang kilitiin? Ayan. Paglaruin ang imahinasyon. Okay, so quickie, silently saying na kasama mo ko sa lahat ng adventures ng buhay mo. I love you. Next, last, pakinggan ang kanyang mga problema. At kumusta office? Oh, kung mekaniko siya, kumusta? Ilan ngayon ang nagawa mo? Anong pinakamahirap na Kumusta araw mo? pinagawa sa yung sasakyan ngayon? Marami bang nagpagawa ng air conditioning ngayon? Yung si Kumari, nagpagawa ng air conditioner. Conditioner. Wag yun. Pinapunta ko sa bahay. Hindi, wag yun. Home service. Hindi, kwentuhan mo na mga nangyari sa'yo maghapon. Di paramdam mo na willing kang makinig sa lahat ng kanyang pinagdaanan maghapon. I-involve siya in short, di ba? Mismo, if he comes home from work in a bad mood, tanungin mo siya kung bakit, samahan mo ng massage, di paramdam sa kanya, sabihin mo sa akin lahat na nararamdaman mo. Okay na okay sa akin yan. With that, mapaparamdam mo na mahal mo siya. So, iparamdam na mahal siya, pakinggan ang kanyang nararamdaman, bigyan ng quickie paminsan-minsan, bigyan ng mahaba-habang yakap, pasalamatan sa maliliit na bagay na kanyang ginagawa, humingi ng advice sa iyong asawa, i-encourage siya na magkaroon ng time para sa kanyang sarili, i-compliment ang kanyang mga ginagawa, alagaan ang iyong sarili, girlfriend, misis, kailangan isuot ang mga damit na gustong-gusto niyang nakikita sa iyo, at ang paborito niyang ulam, lutuin, at huwag i-divide ang attention sa kung ano-ano naman pagkasama mo siya. Ilang paraan yan ng silently saying na I love you at you mean more to me than anything else. Pabalik ko ang Talk to Papa dito lang sa Barangay L 97.1. Tugan na.